Ito. Aba, mga kababayan, may update pala kay Kibuloy. Hoy! Ayan oh. Update ba to? Hindi naman eh. Pinagtatanggol lang nila si Kibuloy dito eh oh. ang ganda pa ang ganda pa ho ng ngiti ni Kibuloy dito, mga bossing. Oh, iba pa. Ewan natin ngayon, no? Ma'am Delia Rosario, yehey, lagi po akong naka-tune in sa live ni Sir Mark. Opo, yan, diyan po kami mamimili, no? Sabi political vlogger daw. Oh. Ito talaga kay pastor kasi tumatakbo ng senador yung hinayupak. Tumatakbo na senador yung hinayupak nilang pastor. Ito yung poon ni Pinsky. No, Pinsky ba 'yon o Pinsy? No, poon ni Pinsy 'yan. Kulang na lang luhuron nila 'yan, mga bossing eh. Ito talaga kay Pastor Kibuloy. We are very excited kapag nanalo. Kung nagawa niya, no, sa kakaunting pera na paggawa niya ang kingdom, how much more kung mayroon siyang budget sa buong Pilipinas? Ay nako, malamang wala ding paliwanagan. Malamang mangungulit tayo. Uy, Kibuloy, saan mo dinala yung budget? No? Pero kayo naman parang hindi nyo naman alam. Nakakatakot to. No? Kapag ka naging senador, baka mamaya po pagpalimusin tayo. Baka po mamaya buong Pilipinas i-required po na may hawak na tab o may hawak na balde tapos iikot, no? Baka po ang maging ang maging sabon na din po natin, hindi na tayo makapili makapili. Iisa na lang po ang gagamitin. Palmolive. Di ba? Yung baka mamaya, mga kababayan, maging national na pagkain ng Pilipinas, OTAP na po, mga bossing. Tapos tayong mga kalalakihan, nandun, "Hoy Mark, ginagawa mo? Bakit hindi ka sumusunod sa akin? Magtinda ka ng OTAP." Wag na po kami, yung mga DDS na lang. Alam nyo naman po yung mga DDS, yan 20 pesos na bigas. Paulit-ulit iniiyakan niya, no? Sila yung kailangan ng trabaho, di ba? Sabi daw dito sa atin, umiisip ka ng kandidato ngayon na kaya niyong pagkatiwalaan against corruption. Imposible. Hindi nyo maisip si Pastor. Alam no, ay nasa utak naman namin lagi si Pastor Kibuloy. Di ba? Evelyn Ferrer at RD Arador. Lagi namin nasa isip si Pastor Kibuloy. Hindi mawawala. No? Kaya lang, ang tumatatak sa amin, mga bossing, no, mga DDS, ang tumatatak sa isipan namin, yung hindi pa natatapos na kaso ni Kibuloy na nang molestya di umano ng kabataan at merong mga araw-araw, gabi-gabi na nakaschedule na magmamasahe sa kanya. Yun ang nakatatak sa aming utak. Mahirap hong burahin yun. Mahirap tanggalin ho yun. No? At hindi kami papayag na magtinda kami ng OTAP araw-araw, gabi-gabi. No? Tapos, yung mga kamag-anak naming above, may schedule para magmasahe sa kanya. Hindi, okay, alam nyo, okay na si Kibuloy dyan sa Obloy. Huwag nyo nang guluhin. No? Huwag nyo nang guluhin. Bakit? May tagamasahe na din dyan si Kibuloy. Di ba? May siyam na tagamasahe dyan si Kibuloy. Pero baka puro oblaks ho. Puro kalbo, mga kababayan. Kasi doon sa kanyang kingdom na sinasabi nila, mga kababayan, above na mahahaba na magaganda. Doon sa Oblo, ang tagamasahe, baka puro kalbo. Natatuan po. No? Tapos habang minamasahe sa likod si Kibuloy, nakaupo sa likod sa tatanong si Kibuloy, "Uy, ano yan? Masahe lang." Boss, pinasok ko na din yung tubo. Ayaw nyo nun? Di ba mahilig naman si Kibuloy? At least, habang Jay Tamblique, shout out sa iyo. Habang minamasahe si Kibuloy, gumaganon. Yung nagmamasahe, gumaganon din. Yung pala, inuurusan na. Pinapasok na yung tubo. Okay na. Mahilig naman si Kibuloy. Senado, wag nyo nang pangarapin. Nakita nyo ba? No? Nakita nyo ba
na umangat yung pangalan ni Kibuloy doon sa top 12? Alaws. Wala. Oh, tapos nag-aano pa kayo, nagpapantasya pa kayo na pumasok 'yan. Tapusin niya muna yung kaso, 'di ba? Pagka nahatulan siya, ito ha, si Kibuloy pag nahatulan ng hindi guilty, mga kababayan, ng absuelto, o yan, saka tayo mag-usap. Pag tumakbo ulit siya, no? Pero tingin ko, rerekta ng Amerika si Kibuloy. Dahil po, syempre, hindi pagkatapos dito sa Pilipinas, pag rekta niyan sa ibang bansa, doon naman. 'Di ba? FBI. Tingin ko, ewan ko kung maniniwala kayo sa akin, ano, mga bossing. Okay lang kung hindi. Tingin ko ang DOJ o ang gobyerno natin, meron ng ano yan eh. Nakikipag-usap na ang FBI dyan eh. Hindi lang nila linalabas, mga kababayan. Ayaw nilang ayaw nila kabahan itong mga DDS. Ayaw nilang sumama lalo ang loob sa kanila. Pero dahan-dahan lang po yan, mga bossing. Dahan-dahan lang po yan. Tapos may isang Lunes, magugulat na lang ho tayo, mga kababayan. Ito na po ang FBI, no? Na naghahanap na kay Kibuloy. Papasok na po ng Pilipinas. Ganyan yan, no? Sabi ni Odi Lenon, kukunin ng USA yan pag naabsuelto dito sa Pilipinas o dito si Kibbs. Parmark, sabi ni Just Vincent, nice neck goldies. Ay, sinuot ko talaga. Ang tagal ko nang hindi sinusuot. Nandoon lang sa aparador. No, sinuot ko kasi alam ko mga DDS nandyan eh. Maghahanap ng 20 pesos na bigas yung mga yan. Anyway, mga boss, iwanan na muna ho natin dyan si Kibuloy. No? Dakuin po natin kung ano ang magiging relasyon o kung ano ang sasapitin ng Pilipinas kapag po si President Trump, mga kababayan, ang nakaupo na sa Estados Unidos, no? Pero pahabol, sabi ni Leo Glenn Tumala, good PM Mark, napanood ko sa TV Patrol yung interview kay Duterte. 100% nagyayabang na naman. Alam nyo naman yun. Eto, tuloy ho natin. Pangalawang topic natin, mga bossing. Hatred. No? Ito po mga political analyst at yung mga iba't ibang analyst po, mga kababayan. Sabi ni Big Daddy, Taliano Gold ba yan, Mark? Ay, opo, Taliano Gold dyan. Ayan, Taliano Gold dyan. Alam nyo kung saan galing yung pinambili ko niyan? Pera, no?